Hallelujah. 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 Check. Sound check. Today we have a very last Sunday worship service, 2025. Karon aduna tay katapusan nga pagsimba nga mao sa 2025. So I want to share the gospel about living by faith always. O ganahan ko ipahayag ang mensahe kabahin sa pagkinabuhi sa pagtuo. We read the Bible, Hebrews chapter 11, verse 1 2. O atong abrihan ang atong mga Biblia sa Hebreo 11, versikulo 1 hangtod 2. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguraduhan kita sa buta nga atong gilauman nga dili makita. Pinagi sa pagtuo mga tawo sa karaang panahon kay kahimot-an sa Dios. Amen. We openly hear that we should live by faith always. O kita makadungog ang kinahanglan ta magpuyo diha sa pagtuo. So however, when we actually try to live by faith, we often find ourselves how to live. Apan kung kita maningkamot sa pagpuyo diha sa pagtuo, kita makakaplag sa atong kaugalingon nga dili kita siguro sa atong mga pagkinabuhi. So as we close out the year of the 2025, we need a new resolution by faith always. O sa duol na nato pagtapos sa tuig 2025, kita magbato og bagong desisyon o resolusyon pinaagi sa atong mga pagtuo lamang. First of all, we must learn in the faith, we must have hope. O guna sa tanan kinahanglan makatunan nato ang pagtuo nga adunay paglaom. Hope means honestly desire something what you want. O nga paglaom buot pasabot nga aduna kay iguha sa imuhang kasing-kasing. Bible says in Philippians chapter 2 verse 13. Kasi sa giingon sa pulong sa Dios sa Filipos 2 versikulo 13. Kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyong tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Amen. Amen. Bible says God is working in you. O nga Biblia nga ginon nga ang Ginoo naglihok niya sa inyong mga kinabuhi. God is working activity in you according to His good purposes. O ang Ginoo naglihok nga aktibo kanato nga adunay maayong tinguha. That's why we must follow the purpose of God with the very words. O mo nang sundon gayon ni nato ang tinguha ni Ginoong Hesukristo. And then we'll make a wonderful desire, and then we'll become a very successful and prosperous in our lives. O mga baton gayon tag maayong tinguha o kita magmalapuson sa atong mga kinabuhi. God wants to make you and I successful and enjoying all the day long. Kaya Ginoo ganahan nga ikaw ug ako mahimong malapuson o kita magmalipayon hangtod sa kahaturan. Bible says how to be successful in our life and enjoy our lives. O nga Biblia nga ingon nga ang sao man nato pagmalapuson sa atong kinabuhi o pagbaton og kalipay. Bible says Psalm chapter 37 verse 4. O mabasa nato na diha sa Salmo 37 versikulo 4. Pangita ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandon. Amen. Delight yourself in the Lord, and then He will give you the desire of your heart. Sige mo diri nga pangita ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandon. When we present the offering to God and Jesus Christ and some kind of food to God and Jesus Christ, Jesus will give you
very wonderful desires. Kay kung muhatag ka og pagkaon o muhalat na diha sa Ginoo, ang Ginoo maghatag og maayong tinuha sa atong mga kasing-kasing. Because Jesus Christ is alive, living God, He can see your offering, your sacrifice to Him. Tungod kay ang atong Dios buhi nga Dios ug makakita siya sa atong mga dihala diha kaniya. So we must understand who is Jesus Christ and who is God Almighty. O mo nang kinahanglan natong masabtan kung kinsa si Ginoo sa Kristo ug kinsa ang atong Dios. During the conference, we have learned the truth. Obey the word of God, keeping the Holy Sunday worship service, bring the whole tithes in your lives. Og sa niaging conference nato nakabalo ta sa kamatuoran nga kinahanglan balaanon nato ang adlang Domingo muhatag ka og ikanapulo diha sa Ginoo. Why Almighty God gave us the instruction to the Reverend Kim Young-sen likewise? O nga naman nga ang Ginoo naghatag og pahimangno diha ni Reverend Kim Young-sen. God wants to make you blessings. Tungod kay ang Ginoo ganahan nga mahimo kita panalangin. But if you do not obey the keeping the Holy Sunday worship service, any kind of religion, or and do not bring the whole tithes, how can God give you blessings? Apan kung dili ka mosimba sa adlaw Domingo, dili ka mohatag sa ikanapulo, unsaon man sa Ginoo paghatag kanimong panalangin. This is the way how to receive the blessing successful in our life. O mao man ni ang pamaagi unsaon pagdawat sa panalangin ug haron mahimo kang malabuson sa imong kinabuhi. That's why listen carefully the message of God. Mo kinahanglan maminaw gayud ka pag maayo sa mensahe sa Ginoo. In the Bible, the Hannah's pray for the sick sons. O diri sa Biblia makabalo gayud ka kasi Hana nag-ampo nga makabaton siya og anak nga lalaki. Hannah's desperately longing for a son was at the Lord for words while she was praying for earnestly. Og si Hana nagtinguha nga makabaton gayud siya og anak nga lalaki ug siya gayud nawad-an sa mga pulong samtang siya nag-ampo. Bible says 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 11. Ug atong basaw na to Biblia sa unang Samuel 1:10 hangtod 11. Labihang goola ni Hana ug nag-ampo siya sa Ginoo ug naghilak pag-ayo. Nanaad siya og ingon, "O Ginoo nga labing gamhanan, kung tagdon mo ang kasubo sa imong sulugoon ug hinumduman mo ako ug hatagan mo akong anak nga lalaki, ihatag ko siya kanimo aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok iyang kinabuhi ug dili ko gayud siya patubihan." Hannah's pray to God likewise for earnestly. Og si Hana nag-ampo gayud siya kinasing-kasing diha sa Ginoo. And then Eli the priest thought Hannah was drunk too much. Og si Elias nga usa ka pari nagtuo siya nga si Hana hubog anang nag-ampo siya. 1 Samuel chapter 1 verses 13 to 17. Og ato mabasa sa unang Samuel 1:13 hangtod 17. Nag-ampo si Hana sa hilom, ang mga ngapit lamang niya ang naglibot-libot, ug wala mabati ang iyang tingog. Usa nagtuo si Eli nga hubog si Hana. Ug giingnan niya siya, "Kanusta ka man huwasi sa imong kahubog, ayaw na pag-inom." Apan si Hana mitubag, "Dili ako hubog, apan may gikagulan ako pagkayo. Wala ako makainom og bino o isong nga ilimnon, kundi nakigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kaguol. Ayaw isip pa kadaotang babayi ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka o kasubo." Unya mitubag si Eli, "Ayaw na kaguol, hatagan ka unta sa Dios sa Israel sa imong gihangyo kaniya." Amen. During the Hannah prayer, the priest Eli was very misunderstanding. Og sa linang nag-ampo si Hana, si Eli wala ngayon siya kasabot sa gibuhan ni Hana. Even though he was a priest, but he did not know very well about God and how to pray very well. Bisan tuod siya usa ka pari pero wala kayo siya kabalo kung kinsa kayo ng Dios sa kinabuhi ni Hana. Nowadays, many people misunderstanding about God and about the Holy Spirit very well. O karon mga panahon na daghan kay mga tawo nga
Almighty God answered the prayer of Hannah because Hannah was honestly prayed to God with cries. Ug ang atong Ginoo nagtubang gayud sa pag-ampo ni Hana tungod kay si Hana gayud naghilak gayud siya nga nag-ampo diha sa Ginoo. 1 Samuel chapter 1 verse 20. Ug atong basahon diha sa 1 Samuel 1 bersikulo 20. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanakon siya og nanganak og batang lalaki nga ginganlan niya Samuel, kay kini bata iya mang gipangayo sa Ginoo. Amen. Amen. Almighty God gave to Hannah some very wonderful sons, Samuel. O ang Ginoo naghatag og maayo nga anak ni Hana nga gipangalan niya Samuel. Bible says because Hannah asked to the Lord for sons. Tungod kay si Hana nangayo gayud siya og anak nga lalaki diha sa Ginoo. That's why Bible says 27 to 28. Og sa inyo sa 27 hangtod 28, hinig bata mao nga akong gipangayo sa Ginoo og gidungog niya ang akong pag-ampo. Busa gitunyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi unya gisimba nila dito ang Ginoo. Amen. After Hannah received the wonderful son Samuel, he was boast. She was bold. I will give my son to the Lord. Ug human si Hana makatawag sa iyang anak nga lalaki nga si Samuel iya gayon ni gihala diha sa Ginoo. Because the Lord gave me this son Samuel. Tungod kay ang Ginoo naman naghatag kaniya sa iyang anak nga si Samuel. And then he worshiped to the Lord there. Og siya gayon gisimba sa Ginoo didto. Through this story, we must learn how to pray and receive the some what we pray, and then we must give to the Lord again in tongues. Og pinaagi ani nga storya makabalo gayon ta kung saon makabalo gayon ta sa pag-ampo o pagtubang diha ni Ginoong Jesucristo sa atong mga kinabuhi. This is the very important action and attitude as a Christians. O kini pinaka-importante nga aksyon bilang usa ka mga Kristohanon. 2025, how much did you receive the blessing and some material and the financial from the God Almighty? O sa 2025 giunsa man ninyo pagtawag ang mga panalangin nga gikan sa atong Ginoong Jesucristo. As a Christians, we must return to the Lord Almighty God 10% and giving, offering, and material continually. O bilang mga Kristohano natong ibalik ang mga itanapulo diha sa atong Dios sa mga financial o mga materyales. Because the Almighty God will know what you need, and then Almighty God will check the when you bring the offering and material to the Lord God Almighty. Tungod kay ang atong Dios naglantaw siya kung unsa atong mga panginahanglan ug iya usab gilantaw kung unsa atong atong gipahatag diha kaniya. So have a mind of Lord Jesus Christ in your lives. O pagpatunog pangunahuna diha ni Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi. Also there is the widows crying out to the unjust judge for help. O gaduna usay usa ka balo nga kahilak tungod kay dili makiangayon diha sa paghukom. Luke chapter 18 verses 6 to 8. O mabasa nato sa atong Biblia sa Lucas 18 6 hangtod 8. O pipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom bisan sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapit kanila ug dalion niya pagbuhat niini. Apan makakaplak ba nga haag pagtuo ang anak sa tawo dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot? A widow had a problem in her families. O ang usa ka balo aduna may siya problema sa iyang pamilya. That's why he was keeping day and night looking for the justice house and like the door, please help my occasions. O mao nang adlaw gabi nga tungay siya sa usa ka maghuhukom ug nangayon tabang didto. And then the justice was very noble
evening, come to house, knock the door, justice, please help me, help my case. Likewise, every day and night. Apan ang sa kabalo wala kay diundang ug adlaw gabi nagtuktok kay siya sa puntahan sa maghukog ug nangayo og tabang. For example, if somebody come to my house every day and night, in the morning, in the evening, continually, I can answer their prayers. O panangitan kung aduna kayo'y magsigig akto dito sa balay ni Pastor adlaw ug gabi motubang kayo siya sa ilang mga pag-ampo. This is the example how to pray. Do not give up, pray continually or honestly. O bago niyo sa kapanangitan nga dili ka muundang sa pag-ampo nga kinasing-kasing kayo. So most of the people ask to God Almighty only one time. Almighty God, please help me. I need something. I will finish. O aduna kay mga katawhan nga mangayo lamang sa Ginoo nga kas lamang nga mangayo sila sa ilang mga panginahanglan. So we must ask to God Almighty until receive the answer from God Almighty. O mao na nga magpadayon kayo sa pagpangayo sa Ginoo hangtod nga motubang kayo ng Ginoo sa atong mga gipangayo. That's why I like to pray in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night time. Continue to seek God Almighty for resolve my problem and something needed. O mao na nga si Pastor sa adlaw, gabi o punto sige kayo siyang pangayo sa Ginoo ulahan masulbad kayo ng iyang mga problema. I pray to God Almighty, Almighty God, this coming Christmas and New Year's, I want to share the license to all church members, families. I ask to God Almighty, continually. O bisan kayo nag-ampo siya sa Ginoo nga ganahan siya buhatag og mga bugas karon nga Pasko sa iyang mga miyembro. Because I have no money, no business, that's why I need helping the Almighty God from heavens. O tungod kay wala gyud siya trabaho, wala siya mga negosyo mo nang gipangayo ra gyud niya diha sa Ginoo. This is the example how to pray, how to ask to God Almighty what we need, not ask me. O mao na ang pananglitan nga mangayo kayo ka sa Ginoo mo sa atong mga kinahanglan o dili diha ka pastor. Almighty God will check your attitude, action, and how much cry out to the Lord or honestly. O ang Ginoo kayo naglantaw sa atong mga kinaiya o giunsa kayo natong paghilak diha sa Ginoo. In the Bible, very godly people seek God Almighty who honestly, wholeheartedly, cry outwardly, and passing prayer likewise. Tungod kay diri sa pulong sa Dios sa mga magtotoo kayo naghilak kayo sila kinasing-kasing o nagtinguha kayo sila diha ni Ginoo sa Kristo. Second is, praise is what we offer for something. O ang ikaduha ang pagtuo mao ang atong ginauman. Our clear and specific hope become dreams. O ang atong klaro o sakto nga paglao mahimo kayo kini nga damgo. So our dreams must be specific. O ang atong damgo kinahanglan nga klaro kayo kini kaayo. Visualize your dreams and vision for 2026. O pamanandungi ang imong damgo o pananawon sa tuig 2026. Make your vision and dreams for next year 2026 and write them down in detail in a notebook next 2 weeks. O pagsulat kayo ng resolusyon diha sa imong kinabuhi o sulat kini diha detalye sa imong notebook. And then next Sunday you can presentation ideas. O sunod Domingo pwede ninyo na i-present diri sa atubangan. Make a vision and dream very important. Because of if you have no vision and dream, you have no successful in your life. O kinahanglan magbaton kayo ng pananawon og damgo kay kung wala tay pananawon og damgo dili kayo kita magmanapuson sa atong mga pinabuhi. For example, next year 2026, my vision will make a great revival to the WMTC conference and then second vision plant the value full gospel Jesus Church
kay Paulus. O pananglitan ang pananaw ni Pastor na sunod tuig, makabaton kayo dakong kapungkawan during sa WMTC conference o ang ikaduha kayo makatungod og simbahan dito sa Paliw. And to make a vision, we must honestly seek God day and night. O human lang kita makakama o pananaw kinahanglan nga ato kayo ni tinuhaon diha sa Ginoo adlaw o gabi. Almighty God will take in and answer and fulfill our desires. O ang Ginoo naglantaw o butuman gayud siya sa atong mga tinuha. Bible says in Philippians chapter 3 verse 14. O ato basahan ato mga Biblia sa Filipos 3 bersikulo 14. Busa, nagdagan ako diretso gayon sa daganan, aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios. Pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Apostle Paul working for the glory of God, evangelism, helping the people and heal the sick people. Paul received the heavenly reward in Christ Jesus. Ay si Apostoles Pablo gayon nagbuhat gayud siya sa makapahimuot lamang sa Ginoo nga mao ang nagsangyaw sa pulong sa Dios nang tabang sa mga kabos bulaan makabot niya ang ginharian sa langit. Almighty God want to help the Filipino poor people, all family, from the Korea, from the Africa, from the Canada, all around the people want to help the poor people because they know they want to receive the reward from Heavenly Father God. Ug ang atong Ginoo nagtabang kanato pinaagi sa mga katawhan dito sa Korea, America, Canada, tungod kay kini nga mga katawhan ganahan gayud sila makadawat sa ginharian sa langit. Do you want to receive the reward from the Heavenly Father God? Ug ganahan ba mo makadawat o gusto ka ganti gikan sa ginharian sa langit? And then you can do best work, sharing the one you have to one another. O makabuhat kayo ng maayo nga mahatag nato ang bisag unsa nga naa kanato sa ubang tawo. For example, if we receive some license back today, you can find the more poor people, more needy people, you can give thanks. O pananglitan kung ikaw makadawat og bugas karon og manakay makita nga mas pobre nimo, pwede nga imo sila hatagan niini. This is the pleasing to God Almighty. O mao kini ang paghimaya diha sa atong Ginoong Hesukristo. Some of you can do that to us. O ang uban nga nato makabuhat nga sama niini. Bible teaching us like righteous. O ang Biblia nagtudlo nato sama niini. Bible says, be confident that God will fulfill your dreams. O ingon sa pulong sa Dios nga pagbaton og kumpiyansa nga ang Ginoo motuman sa imong mga damgo. What kind of dream do you have? Ug unsa man nga klase nga damgo ang naa nato karon? As a missionary, I have dream to plant the 100 churches around the Negros Island, make a wonderful, powerful disciple, 300 young people and evangelists. O bilang misyonaryo ang damgo kayo ni pastor nga makabaton kayo og usatos nga mga simbahan ug makabaton og 300 ka mga disipulo. I believe that God will make ways. O nagtugay si pastor nga Ginoo mohimo og pabaagi. That's why I tell you the truth. Be honest, be faithful in the Lord in the all matters. O mo na magisultian ta niya sa kamatuoran nga kinahanglan magmatinod-anon gayud ta sa tanang higayon. Have a vision with the church, Jesus Mission Church, and then you will become a wonderful Christian and evangelist and the church leaders. O kinahanglan magbaton pag paglaom bulahan mahimo ta ka mga maayong leader sa simbahan o bilang sa kamiyembro diri sa simbahan. You must honestly seek God and attend the prayer meeting, evangelism, and very peacefully work for the glory of God. Kinahanglan tinuhaon gayud nato pag maayo si Ginoong Hesukristo o magpadayon ta sa pagsimba o pagdayon diha kaniya. So we must build our dreams through the word of God. O kinahanglan natong lantawon ang atong mga damgo pinaagi sa pulong sa Dios. Abraham is our forefather. He looked upon his dreams. O si Abraham mao gayud ang atong amahan ug nagtantaw
Bible gave us the example, Genesis chapter 13, 14 to 15. O ang Biblia naghatag ka na ito pananglitan diya sa Genesis 13, 14 hangtod 15. Sa Biblia na si Lot, ang Ginoo ngayon kang Abraham. Gikan sa imong imutangan ng tao pag-ayo ang tanang dapit. Ihatag ko kanimo sa imong kaliwat ang tanang yuta kay imong nakita o kay imong nakini sa dayon. Amen. When I was in Bangladesh, the mountain below, Almighty God showed me the vision along the Paliu, another places. O sa linang si Pastor nagsangyaw sa pulong sa Dios dito sa Bulon, ang Ginoo nagpakita kaniyang pananawon dito sa Paliu. Last year, actually, I didn't know where's the Paliu Barangay. O sa liaging tuig, wala ngayon siya kapalo kung asa na nga barangay ang Paliu. But when I was in Bangladesh, the mountain of Bulun, Almighty God showed me the new place, Barangay Paliu. Apan sa linang nga siya nagsangyaw sa pulong sa Dios dito sa Bulon, ang Ginoo nagpakita kaniyang bag-ong lugar na mao ang barangay Paliu. That's why I had the new vision. I went there preaching the gospel until now continue, and we have a great vision planting church in there also. O mao nang nakabaton siya og pananawon nga moadto siya dito magsangyaw sa pulong sa Dios. When we work for the glory of God, honestly, evangelism, God showed us the new vision, another visions. Kay kung maglihok na diya sa pulong sa Dios, ang Ginoo gayon magpakita og bag-ong pananawon diya sa itong mga kinabuhi. Abraham saw the new vision, Genesis chapter 13, 15, Genesis chapter 15, verses 5 to 6. O si Abraham nakakita kayo siya bag-ong pananawon diya sa Genesis 15, 5 hangtod 6. O gidala siya sa ginawan niya sa gawa sa giingnan. Tanawa ang langit o gibha ang mga bituon. Kung makaihap ka ba, makabaton ka galiwag na sama kadaghan ni anak. Nito si Abraham sa Ginoo tungod di iniisip siyang matarong sa Ginoo. Almighty God gave a very clear vision. Abraham, come out. Look at the sky. How many stars in the skies? O ang Ginoo, laro kayo nga naghatag og usa ka pananaw ni Abraham nga gipagawa siya o gipalantaw siya sa bituon o gipaihap siya kung pila ka buo ka mga bituon. Almighty God promised to Abraham, I make your offspring like a star in the skies. O ang Ginoo nagsaad kang Abraham makabaton ka kaliwat nga sama kadaghan ni anak. And then Abraham believed the Lord's promises. O si Abraham ituoy siya sa saad sa Ginoo. Hallelujah. Amen. When God said to us, we must believe in. Kay kung ang Ginoo makigsulti diha kanato kinahanglan nga motuo gayon kita. This is the basis. O mao kini ang pagtuo. Without basis, you cannot believe in it. Kay kung wala kay pagtuo dili ko ka makatuo. If you have a small mustard seed, basis, you can believe us. O bisan aduna kay gamay kaayo nga pagtuo makatuo gayon ka sa masaliso sa mustasa. When Abraham believed that word, promise of God, Almighty God, He credited it to him as a righteousness person. O sa linha ang Ginoo nakita niya nga bituo si Abraham na iya gayon naingnan nga si Abraham gayon matarong ang pagkatao. This is the leading basis. O mao kini ang buhit nga pagtuo. David patient cannot believe promise of God Almighty. Kaya patay nga pagtuo dili kay sila motuo sa saad sa Ginoo. Have a leading patient all church members. O kinahanglan magbaton magbuhit nga pagtuo kitang tanang mga miyembro. And then you can do everything with Christ Jesus. O kita makabuhat kayo uban ni Ginoong Hesukristo. Number 3, patient self is not the answer. O ang pagtuo lamang dili kini maoy tubag. Substance need support. O ang substance bon pasabon suporta. A support on which to place something like a flower pot. O ang suporta nga sa pagbutang sa usa ka butang sama sa bulak. If we want the flower pot
put on the we need supporters. O kung ganahan ta ibutang ang usa ka bulak sa kalawisa kinahanglan nga suportaan gayud nato kini. We need to prepare the foundation of our places. O kinahanglan mag-andam kag pundasyon sa atong mga pagtuo. Foundation of our places, we can receive the answer from God Almighty very rapidly. Kay tungod sa atong pundasyon sa atong mga pagtuo makahatag gayud ang Ginoo tubag dayon sa atong mga pag-ampo. So, how do we make a very strong foundation of our faith? O kung saan mo nato pagbaton og lig-on nga pundasyon sa atong mga pagtuo. Through the word of God and the prayer, we can make a very strong foundation of our faith, and then we can receive the answer very well. O pinaagi naman kini sa pulong sa Dios o pag-ampo makabaton ng lig-on nga pundasyon ug tubagon gayud sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. So we need to prepare for God's response answers. O kinahanglan pag-andam ta sa tubag gayud ni Ginoo sa Kristo. Open your mouth wide, and God will fill your mouth. O kabriha og dako ang imong baba o ang Ginoo magpuno niini. Bible says, Ephesians chapter 3, verse 20. Atong basahon sa atong mga Biblia sa Efeso 3, versikulo 20. Daygon pa ang Dios kansang kahong aniha kanato ug maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o hunahunahon. Amen. Amen. God is working immeasurably more than all we ask and images. Kaya ang Ginoo tubag gayon sa atong mga gitinguha diha kaniya. Long time ago, I could not plant this second story building here. Kay sa una dili gayon si pastor makatungod og simbahan diri sa Okyon. For somebody, Reverend came from Manila's children ministry, came visit here to Magating seminar, and I invited her here. O niagi gayon nga si Reverend Kim gayon nagbisita diri o iyang gitala diri si Reverend Kim. Reverend Kim suggested me, pastorally, this is the very small area. You can plant in the second story building church here. O si Reverend Kim ingon gayon kaniya ang kining lugar nga gamay ra so pwede nga imo gayon butangan og second floor. Even though at the time I didn't have money, O bisan ato mga higayon nga wala gayon kwarta si pastor. but because of the Reverend Kim gave me the vision, okay, I started the second story church building here. Apan sa dinangiingan siya ni Reverend Kim nagbaton gayon siya panat-awon ngayang sugdan ug tupod og second floor kini nga simbahan. Because I had a vision, this building become a mission center, preaching the gospel along the mountain area, all. Tungod kay kini nga simbahan iya gayon nalantawan nga diri gayon magikan ang mga katawhan nga magsangyaw sa pulong sa Dios dito sa mga kabukiran. From time, Almighty God provided financial co-workers and finishing all these buildings. Ug niabot kay gayon nga Ginoo naghatag ang pastor ug mga trabahante bulahan mahuman gayon kini nga simbahan. This is the vision and the vision from the Lord God Almighty. O mao kini ang pagtuo panan-awon nga gikan ni Ginoong Hesukristo. Sometimes we cannot understand it, we cannot receive the vision from heavens. O mao sa dili gayon makasabot ug dili ta makadawat og panan-awon gikan sa atong Dios. But Almighty God give it to you new vision and dreams through someone, messenger and someone, friend and godly persons. Apan ang Ginoo maghatag nato bagong tinguha ug bagong panan-awon pinaagi sa ubang tawo nga adunay kahadlok diha sa Ginoo. That's why Almighty God said that we here help the whole church members of Filipinos. O mao na nga Ginoo nagpadala diri ka pastor bulahan tabangan kitang tanan mga Pilipino. I like very much to help some people who want to follow Jesus Christ. O ganahan din siya mutabang sa mga tawo nga ganahan mosunod diha ni Ginoo nga sa Kristo. If you hold up to the seek God Almighty from the heart, you will meet Him very clearly. Kay kung makita gayon na diha ni Ginoo sa Kristo sa tibuok natong kasing-kasing makaplagan gayon nato siya. You can testify about Jesus Christ and the Almighty God very strictly and
Ginoong sa Kristo. Because all the Bible says Almighty God working incomparably in us. Tungod kay ang pulong sa Dios ngayon gayon nga ang Ginoo mamusganon kayo ng Dios diha sa atong mga kinabuhi. Sometimes your parent and a friend and someone will help you something. O mausahay kayo ng atong mga pamilya, ang atong mga amiga motabang kanato sa ginagmay nga pamaagi. This is not unlimited, limited. Mao gani ang limitado ra kayo nga mga butang. But when the Almighty God opened the gate of heaven to help you, there is unlimitedly help you. Apan ko ng Ginoo mag-apri kayo sa ganghaan sa langit, unlimited kayo ang mga butang nga ihatag niya kanato. This is the way how to open the gate of heaven with your faces. O mao kini ang pamaagi unsaon mag-apri ang iharian sa langit pinaagi sa atong mga pagtuo. By your faith, by your good action deeds, you can open the gate of heaven very well. O pinaagi sa imong pagtuo, pinaagi sa imong maayong binuhatan, makaabri kayo ka sa ganghaan sa langit. Make a very strong foundation of your faith to the word of God. Pagbaton kayo ng lig-on na pundasyon sa imong pagtuo, pinaagi sa pulong sa Dios. Because the Bible says the Lord God and the Jesus Christ dwells in you and me. Tungod niya pulong sa Dios bingon nga ang Ginoo kayo nagpuyo kanato. So if you have decided to believe, ask in faith, no doubters. Kay kung nagdesisyon ka na sa pagtuo, pangayo ang kini pinaagi sa pagtuo, ayaw pagduha-duha. Bible says in Mark chapter 11, 26 to 24. O sa pulong sa Dios bingon sa Marcos 11:23 hangtod 24, o timan kini makahimo kamo pagsugod ini bungtura, maansa ka o maitsa adto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, o ngadto nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayon dinhi. Tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa inyong pangayoon diha sa pag-apo, tuohi nga matawag ninyo kini og mainyo gayon dinhi. When we pray to God Almighty, believe what we ask, do not doubt anything else. Kay kung mangayon ta sa Ginoo kinahanglan nga tubuan gayon nato kini og dili kita magduha-duha. And then you will receive it what you want. O kita makadawat kung unsa ang atong gitinguha. And then you can rejoice in the Lord. O kita makabaton og kalipay diha sa Ginoo. Number 4, last one, faith is being sure about what cannot be seen. O ang pagtuo nakasiguro kini sa mga butang nga wala nato nakita. Dreams and faith have not yet been fulfilled. O ang nako o pagtuo wala pa kini matuman. Abraham had experience about this one. Romans chapter 4, 17 to 22. O si Abraham nakasinati niini basaw nato sa Roma 4:17 hangtod 22. Sumala sa gingon sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa nadawat ni Abraham ang saad at tubangan sa Dios, naginuhuan niya ang Dios na nagbanhaw sa mga patay o nagbugna sa tanan na wala kaniadto. Mitungong milaog si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya paglaog nga mga anak pa. Busa na imo siyang amahan sa daghang mga nasod, sumala sa gingon sa kasulatan. Ingon nga dagan sa mga bituon ng imong kaliwa. Hapit na siya mausa ka gatos ka tuig, apan bisan nakahungamo na siya og si Sarah dili na mga anak, wala siya kawag ipagtuo nga mga anak pa sila. Wala siya kawag ipaglaom nga matuman dili ang isaa sa Dios kaniya, kayang pagtuo naghatag man kaniya kabog o gidayeg niya ang Dios. Kay naniguro siya nga ang Dios makahimo gayon pagtuman sa iyang mga isaan. Amen. Amen. When the Abraham 100 years old, Almighty God said to Abraham likewise. Og sa rinang si Abraham nagidad og usa ka gatos ka tuig, ang Ginoo moingon kaniya. Abraham's wife Sarah's womb was also dead. Ay tungod kay ang taguangka ni Sarah patay na gayon og dili na kini makaanak. That's impossible by man. O posible na lamang kay nga makaanak sila pinaagi sa tawo. But Abraham believed by God, this is possible. Apan si Abraham bituo sa Ginoo wala imposible diha sa Dios. Many people holding with their idea, not by God's ideas. O daghan kay mga tawo nagdepende lamang kay sa
crucified our desire, our idea, our knowledge. O mo nang kinahanglan nato inansa ang atong mga idea, ang atong mga kaalam. We must take the idea of God and the power of God Almighty. O kinahanglan magbaton kayo ng idea diya sa Ginoo o gahom sa atong Ginoong Jesucristo. For the promise of Bible is the promise of our Father in heaven. Ay ang pulong sa Dios mao gayon ang saad sa atong labing gamhanan nga Dios. We must be holding the Bible, meditate, reading Bible day and night, and then you can make a very strong basis. O kinahanglan nauman nato ang pulong sa Dios o kung pamanantong tanini adlaw o gabi o mga baton kayo taglig-on nga pagtuo. Almighty God speaks things that do not exist as if they did. O bang Ginoo ang igsultig mga butang nga wala gayud manglungtad ingon sa ilang gibuhat. So our confession of faith is the evidences. O ang atong pagsugid sa atong pagtuo mao gayud ang dakong ebidensya. So confessing dream and faith as if they were fulfilled. O isugid gayud imong mga dako o pagtuo nga kini natuman na gayud sa imong mga kinabuhi. Romans chapter 10, 9 to 10 says, O sa ingon sa Roma 10, 9 hangtod 11. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinasing-kasing mo to ka nagibanhaw siya sa Dios. Imo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayon o magluwas kita piskay gipahayag man nato kini. Amen. We must confess with our mouths, Jesus is the Lord, really, sincerely heart. O mo na nga kinahanglan mo sugid ta sa itong mga babang kinasing-kasing gayon nga ang Ginoo mao ang atong Dios. Believe in your heart that God raised Jesus Christ from the dead. O kinahanglan mo tuon na sa itong mga kasing-kasing nga ang atong Dios nagbanhaw ni Ginoong Jesucristo gikan sa kamatayon. And then you will be saved. O kitang tanan maluwas. How could this be in our lives? O kung saan man ay pagkinabuhi nila sa atong kinabuhi. Through understanding Bible, born again with the Word of God, realize the Word of God, we can confess sincerely heart Almighty God and Jesus Christ. O pinaagi naman sa pulong sa Dios sa pagkinabuhi nila sa pulong sa Dios ato gayon ning masugid kinasing-kasing gayon. No understanding Bible, we cannot confess these words. Kay kung dili ta makasabot sa pulong sa Dios dili gayon ta makasugid kasama niini. That's why you must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. Muna kinahanglan kita nga mataw pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios o pinaagi sa balaang Espiritu Santo. The water meaning the Word of God flowing in your heart, make a clean your own condition. Kaya ang tubig buot pasabot ang pulong sa Dios nga nagawas diha sa imong kinabuhi o mahimong kining puntli sa imong kaugalingon. When you realize the Word of God, your conscience toward God Almighty day and night. At kung magpamanatong ka sa pulong sa Dios ang imong konsensya maputli gayon. When you born again with the Word of God and Holy Spirit, you can seek the Lord, you can come to the church every day and night. At kung ikaw matao pag-usab makatiguha kayo ka sa Ginoo makaari ka sa simbahan o makaampo ka niya padayon. The Bible says, the Lord is here. Kaya ang pulong sa Dios mingon nga ang Ginoo naa diri. Church is the foundation of our faith, the body of Jesus Christ. Kaya ang simbahan mao gayon ang pundasyon sa atong mga pagtuo ug lawas ni Ginoo nga sa Kristo. Why do we need to plant the church? Even though very expensive financial payment and sacrifice too much. O nga naman nga nagtugot ang simbahan isang todo mahal kaayo kini nga simbahan. Almighty God planted the church everywhere for Himself, for helping the church members. Tungod kay sa Ginoong Jesucristo, nagtugot gyud og simbahan para tabangan gayud ang mga katawhan. We are so blessed people. O kitang tanan di panananginan ta nga mga katawhan. They can your life new people from now. O kibuha kayo ng imong kaugalingon nga bag-o nga pagkatawo sugod karon. Make your face living face, not dead face. O pagbaton kayo ng pagtuo nga buhi o dili kayo
morning, in the evening, for the glory of God, thank God Almighty and the Jesus Christ. O kinahanglan mo matangay ito sa buntag, sa gabi, o makita kita diha ni Ginoong Jesucristo adlaw ug gabi. Not only Christmas season, but also every day and night, we must thank God Almighty, open to God and the Jesus Christ very well. O dili lamang adlaw sa Pasko, kung dili matag adlaw, kinahanglan nga tinuhaon gayon nato ang atong Dios ug maghanap kita kaniya. This is the way receiving the blessing and successful in your life, make your life prosperous. O kini nga pamaagi makahimo ka nato nga magmanapuson ta sa atong mga kinabuhi. I can testify about these words. When I preaching the gospel, allow the Tumagati mountain roll, allow the Almighty God bless my life to achieve. O si Pastor makatestify gayud siya sa dinang nagsakyaw siya sa pulong sa Dios sa mga kabukiran, ang Ginoo nagpanalangin sa iyang kinabuhi. That's why I thank you so much for God Almighty and the Jesus Christ and all accompanies. O muna nga nagpasalamat siya sa Ginoo ug bisan sa mga katawhan nga miuban kaniya. I like to accompany the church members, young people, children, brothers and sisters. O ganahan si Pastor nga mag-uban gayud sa mga batanon bisan sa mga kabataan diri sa simbahan. Because God wants to make a wonderful vision through a company, not only one person. O tungod kay ang Ginoo ganahan magbatulog sa kapanan-awon kung kita magkahiusa o dili lamang sa katawhan. So, have a needy base from now on. O sugod karon kinahanglan magbaton ta buhi nga pagtuo. You can seek God Almighty honestly, and then He will show Himself to your life. O makabaton kay tagtiguha diha ni Ginoong Jesucristo ug magpakita gayud siya sa imong kinabuhi. You can testify God and the Jesus Christ boldly hearts. O patestimonya gayud nimo ang Ginoo sa tibuok nimong kinabuhi. I will come to your message today. We must go through these 4 steps to activate our faces. Ug sa katapusan kita moagi sa upat ka lakang haron moaktibo ang atong mga pagtuo. Our faces activated through hope, dream and prayer and confession of our lips. O ang atong pagtuo moaktibo lamang pinagi sa paglaom, danggo, pagampo o pagsugid diha sa atong mga bagay. When our faith is built on the love Jesus Christ, we can transcend any circumstances. Ay kung ang atong pagtuo natungod diha sa bato, diha ni Ginoong Jesucristo, kita makalambo sa bisag unsang sirkumstansya. So I hope that on the last Sunday of 2025, you will firmly establish your faith and prepare to welcome the new years. O ako naglaom nga karon nga katapusan nga Domingo sa 2025, ikaw gayud makatungod sa imong mga pagtuo o makadawat kag maayo diha sa bag-ong tuig. A wise person is one who can dominate his circumstances. O ang usa ka maalamon nga tawo makahimo gayud sa pagpaminaw diha sa iyang mga sirkumstansya. When he who were created in God's image and bless God's heart, amazing miracles will occur. Kaya nga atong Ginoo nga maoy nagbuhat ka nato pinaagi sa iyang imahe, ang pingan ta niya pinaagi sa iyang gugma. So, make a wider, expand your heart. O pagbaton gayud malapad nga kasing-kasing diha sa Ginoo. So I hope you will welcome the Lord into your heart and be guided by the Holy Spirit of God. O ako naglaom nga inyong dawaton ang Ginoo sa tibuok ninyong kasing-kasing ug ang Banal nga Espiritu magagiya sa inyong mga kinabuhi. Father God Almighty, we have heard sharing the gospel about us. Living by faith, help all of us. Turning point in their lifestyle from now on. 2026, make a new vision and new dream in the Lord God Almighty. In Jesus' name we pray. Say Amen. May the Lord